Ayun, kaka-out ko lang sa trabaho ngayon. Time check muna tayo, 5:30 na ng hapon. Medyo bad timing nga lang ngayon dahil nga umaambon dito. At hindi rin ako nakapagdala ng kapote ko. So pupunta muna ako ng Amagasaki ngayon at magte-take out muna ako sa McDo para may kakainin tayo pag uwi ng bahay. Actually, pagka uwi ko ng bahay, magluluto na lang siguro ako ng hapunan. Total, wala naman pasok bukas at Biyernes naman ngayon, kaya pwede naman tayong magpagod. Okay lang na magpagod guys, basta sulit naman tong araw na to. Bale, ito na pala yung train station guys sa may Amagasaki. At yung pupuntahan natin sa McDo, konting lang tayo, konting diretso lang. At doon na tayo bibili. Lalakad muna tayo. At dadaan na tayo dito sa mismong Amasta, dito sa may mall, para hindi tayo mabasa ng ulan. So dito na pala tayo sa McDo at mag-order na tayo para may take out tayo. Ito lang tayo guys. Okay guys, ayun, naka-order na tayo sa McDo. Bale, nag-order na lang ako ng fries tsaka nuggets. Pagka uwi natin, tsaka natin kakainin. Saka tayo magluluto ng hapunan natin. Medyo late na rin tayong makakain ng dinner guys. Pero okay lang yan. At least sulit naman tong araw natin. So dumaan muna ako dito sa may supermarket para bumili ng tuna, pang sahog natin sa tuna pasta mamaya. Siyempre, hindi rin mawawala sa pasta ang pasta. Of course, ito na. Binili ko na ito na mas malaki. At madali lang kasi itong maluto. Tsaka bumili na rin ako ng kamatis dahil mas masarap ito pag may kamatis. Kaso ang problema, medyo mabigat sa bulsa ang kamatis nila dito. Kaya for the meantime, bumili na lang ako ng isang piraso. At ito na lang yung pinili ko. Ayun po, nakabili na ako ng pang tuna pasta natin mamaya pag uwi natin ng bahay. Pero bad news po, wala akong makitang mushroom dyan sa may sa loob ng Amasta. At dadaan na lang siguro ako ng Yomo nito ngayon bago ako umuwi ng bahay para makabili ng mushroom. Mas masarap kasi sa tuna pasta guys yung merong kasamang mushroom. Mas malasa kasi yun. Para makatipid na rin tayo sa bigas, kakain na lang tayo ng pasta ngayong dinner. Sa wakas, nakahanap tayo ng mushroom dito sa Gyobo. Ito yung hinahanap natin. So ito po yung presyo niya, 228 yen. Grabe guys, may fireworks doon, no? Sakto pagka nagbabike ako kanina, ito agad yung nakita ko. Wow, ang ganda. Sana all. Time check muna tayo, 6:45 na ng gabi. Bali, kakauwi ko lang ng bahay at sa ngayon magluluto muna tayo ng hapunan natin, itong tuna pasta. Bali, bumili na ako ng pasta natin na ito. Tapos tuna na 3 piraso. Pagkakasyahin na lang natin to guys. Tapos meron pa akong kamatis na isa na naiwan. Tsaka bumili rin ako ng isang kamatis. Buti na lang guys, nung dumaan ako kanina sa Gyomo Supermarket, may nakita akong mushroom. Kasi kanina sa may Izumiya sa Amagasaki, wala akong makitang ganito. Yun nga, medyo nabasa tayo ng ulan kanina. Dahil hindi tayo nakapagdala ng kapote. Kung kailan malapit na tayo nakauwi nun guys, doon tayo, doon lumakas yung ulan. Ayun po, kakatapos ko lang maligo at ito na yung niluto kong tuna pasta. Wow! Yan po. Pinagkasya ko yung 3 tuna kanina.
sana magkalasa. So titikman na po natin. Medyo dry lang siya kasi guys, natuyo ata yung sauce. So ayun ang masasabi ko, mas nag-improve naman to kumpara dati. Kaso ang problema ngayon dito, medyo dry yung pasta natin. Pero at least nagkalasa naman siya. Di tulad po nung dati, medyo matabang. Okay guys, so hanggang dito na lang muna tayo at itutuloy ko na lang tong vlog ko bukas. Good morning guys. So ayun, kakagising ko lang po at time check muna tayo. 11:20 na ng tanghali. At dahil Sabado nga ngayon ay nakabawi tayo sa tulog. So ganito naman po yung panahon dito ngayon. Makulimlim. At kanina nga po ay umambon. At yung hangin ang sarap dahil hindi ganun kainit. So kadalasan guys, naglalaba ako ng ganitong oras pero bad news, hindi ako nakabili ng sabon, kaya siguro pagka uwi ko na ng mamayang gabi, doon na lang tayo maglalaba. Actually meron naman na akong sabong panlaba dito, kaso ang wala sa akin dito ngayon yung Fabcon ko or yung Downy. Kaya naisip ko na lang siguro na mamayang gabi na lang. At matutuyo naman agad yan bukas guys pagka tanghali. Okay guys, kakain na po tayo. At ito na yung kakainin natin ngayon. Yung tira nating tuna pasta kahapon. I mean kagabi pala. Tsaka meron tayong kape. Papagising. So bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. So, ngayon nga po pala ay maglilinis muna tayo ng bahay. At siguro maya-maya na ako maglalaba pag nakabili na ako ng sabon. I mean yung Fabcon pala yung wala sa akin pero may sabong panlaba ako dito. Maya-maya siguro lalabas ako ng bahay kasi umaambon dito ngayon ulit. Ito po ulit yung kalagayan dito guys. Umaambon. Kaya mahirapan tayong lumabas nito. Tsaka bawal din kasing gumamit ng payong habang nagbibisikleta. Naisip ko na lang na magbisikleta mamaya papunta ng supermarket para makabili ng Fabcon natin. Kasi pag once na na gumagamit tayo ng payong habang nagbibisikleta tayo, baka mahuli pa tayo ng pulis at pwede pa tayong bigyan ng penalty. Kaya mas okay pag mamaya na lang tayo lalabas kapag tumila na ang ulan para na rin sa safety natin.
check muna tayo. 4:45 na ng hapon. So ngayon nga pala bibili tayo ng Fabcon sa Lamu Supermarket. Kaya pag nakauwi na tayo guys, saka tayo maglalaban ng mga damit natin. Okay lang naman kahit gabi na rin tayo maglaba kasi bukas matutuyo naman agad yung damit. So syempre bago ako pumunta ng Lamu, kailangan ko muna pumunta ng post office para mag-withdraw ng pera. At ayun nga, hindi na maulan ngayon. Pero napasa itong upuan ng bike natin. Kaya pupunasan ko na muna to bago tayo umalis. So today is Saturday. Ang closing ng post office dito ay hanggang 5 PM po. So pwede pa tayo mag-withdraw. At sakto na pa itong oras natin guys. Weather check muna po tayo ngayon. 24 degrees Celsius na dito. At hindi na ganitong kainit. Pero naka t-shirt pa naman tayo. At naka shorts. Saka na rin tayo magsusuot ng long sleeves pag below 20 degrees Celsius na yung weather dito. But anyways, pupunta na tayo ng Lamu ngayon habang may oras pa tayo para makalaban na tayo pag uwi natin ng bahay. Okay, so bili tayo ng Downy na isang bote. Ayan po, ito po yung price niya, 372 yan na isang ganito. Tapos bili na rin tayo ng sabon sa pinggan natin, ito yung panghugas. Medyo malaki na ibili natin para hindi madaling maubos. Tsaka naisip ko na rin na bumili na lang ng ulam dito ngayon. Or sabihin natin na pandagdag sa ulam. So ayun po, nakauwi na rin ako dito sa bahay at nakabili na rin ako ng Fabcon kanina, tapos yung panghugas sa pinggan. Syempre bumili na rin ako ng ulam ngayong hapunan. Ito nga pala yung binili kong ulam, manok. Laking manok to guys. Tapos bumili rin ako ng yakitori. Ayan. Dahil nagkikrave ulit ako sa yakitori. And then kakain din tayo ng merienda bago tayo maglaban ng mga damit natin. Ito nga pala yung binili ko guys. Itong takoyaki. Worth 100 yen lang po ito sa Lamu. Kaya tapos pag binuksan natin ito, meron siyang 6 na piraso. Ayan po, mura na ito sa Lamu guys. 100 yen lang po. So tikman po natin itong takoyaki. Medyo mainit-init pa siya guys. Panalo. Sarap ng sauce. Okay po, time check muna tayo. 6:25 na ng gabi. So habang naghihintay tayo ng maluto yung kanin para kumain ng hapunan, meron palang dumating sa akin na galing sa Shein. Ito nga pala yung in-order ko dati guys nung nasira po yung tripod ko, at ito na, dumating na po. So ang maganda nga sa Shein guys, sobrang mura ng nila doon, yung mga binibentang mga gamit tulad ng mga damit or itong tripod. Marami pong marami po kayong pagpipilian doon. At ito na, bubuksan na natin. Mahirap na siyang buksan guys pag ganito, na naka-plastic. Ito na yung natin, ito na yung selfie stick natin, or ito yung tripod natin pag nagpa-vlog tayo. Biglang natanggal yung natanggal agad yung tawag ito, yung laman sa loob. So nangyari, napunta dito yung ayun nga, kakabukas ko lang nung plastic, ang nangyari, nabutas itong lumusot yung laman sa loob. Kaya anyways, ito na yung laman. At black nga pala yung pinili ko. Ito po. Medyo mabigat siya actually, kumpara nung dati kong selfie stick. At feeling ko siguro pag in-adjust natin to, medyo malaki-laki din or mataas yung. So ito pa yung guys, ito pa yung laman sa loob. Ayan, yung tsura niya. Bali, ang bili ko dito nasa 600 yen mahigit din eh. At
Ito na yung ano niya, yung itsura niya. At ito yung ano kinalabasan guys. Maganda rin naman siya actually ah. Ito pa yung lalagyan ng ano ng cellphone nyo para pag magba-vlog kayo ganun, di ba? Tapos meron na rin pala siyang remote. Ito yung remote niya. Pwede naman tanggalin eh. Oh. Pag gusto yung mag-picture or mag-vlog sa malayong lugar, i-stop nyo na lang ganun. Oh. Dipindot na siya. Or pwede nyo na rin siya pindutin dito at meron naman siyang lalagyanan ng ano ng remote niya. Tignan nga natin kung hanggang saan aabot ito ano natin, selfie stick. Oh guys. Maano na siya, malaki-laki I mean mataas na itong ano niya. Or matayog na yung tripod na to. Ayun, kung gusto niyo maglaro ng billiards, pwede niyo pong gamitin ito, charis. Or kapag manguhuli kayo ng isda, ganon. So, adjust pa natin kung ano. Abot siya pati kisame, oh. So, sobrang taas, guys. Pati pride mo maabot din nito. So, ganun po kataas yung ano, guys, itong selfie stick. Kaya medyo ano din natin. Para meron na tayong paggamitan pag nag-vlog tayo. At ito naman yung stand niya. Ayan po. Okay din to, ah. Medyo maganda siya. Ayan. At tingnan natin, papalitan natin itong ano, yung lumang tripod natin dito para makapag-vlog ulit tayo ng maayos. Ito nga pala yung luma kong ano, tripod or selfie stick na ginagamit ko. Dahil nasira na yung stand ng ano. Ito, naputol po. Dahil sabi ko po sa inyo nung last naapakan ko siya nung ano, ipapunta sana ako ng CR nun para para magbawas nun. Kaso nung nagising ako mula sa kama ko nun, hindi ko nabuksan yung ilaw eh. Kaya diretso na ako ng CR nun. Kaya ang nangyari po, naapakan ko itong paan nito. Salamat din sa mahigit 2 taon ng pagsasama natin hanggang sa muli ulit. So ito, hawak ko na tong remote ng natin para hindi na ako pipindot sa mismong screen ng phone natin. Okay po, habang may oras pa tayo ngayon. So meron pong nagpapa-shoutout sa atin guys. Bali isa-isay natin sila. So unang-una, mula po kay Sir Raymundo Gonzales 9276. Pa-shoutout naman kapatid, palagi akong nanonood ng mga vlogs mo kasi galing din ako dyan mula 1984 to 1993. So first of all po Sir Raymond, salamat po sa panonood ng aking vlogs at shoutout na rin po sa inyo. God bless you po. Thank you po. At shoutout na rin po kay Ma'am Leilani Tax1 4084. Yun po, shoutout po sa inyo Ma'am Leilan. Thank you po sa panonood ng aking vlogs at more power pa po. At isa pa po, mula kay Sir Arnold. Hello po, shoutout din po sa inyo. Thank you po. Tapos sasagot muna tayo ng mga comments dito. So umpisahan po natin mula kay Sir Nashren Lumodag 7752. Ang sabi niya, hello po, ask ko lang po kung anong iPhone po ang gamit niyo pang vlog. Sana mapansin po, salamat po. Okay po, ang ginagamit kong pang vlog sa ngayon, itong iPhone 15 Pro Max ko. Yes po guys, ito lang po yung ginagamit ko sa pagpa-vlog. Siyempre, after kong mag-vlog ng isang content, saka ko siya i-edit. At sa mga magtatanong po kung saan ako nag-e-edit ng mga vlogs ko, sa CapCut lang po ako nag-e-edit. Dahil doon po, hindi po masyadong mahirap mag-edit at hindi po siya ganun ka-komplikado. Kaya kaya masanay po akong gumamit ng CapCut. Okay po, 5 minutes lang po bago maluto itong kanin natin. Hintay-hintay na lang tayo. At medyo nagugutom na rin kasi ako ngayon. Buti na lang at nakabili ako ng ulam. Sa mga gusto pong mag-request ng mga i-content ko, mag-comment lang po kayo dito kung ano po yung content na dapat ko pang gawin. Basta yung kaya lang natin i-content at yung hindi mahirap guys. Sa ngayon nga pala, may naririnig akong parang naghahanabi sa labas. Hindi ko alam kung saan yun. Kala ko kanina, parang kidlat. Pero nung tumagal-tagal na, hindi siya tunog ng kidlat parang tunog ng fireworks. Speaking of fireworks festival guys, meron palang fireworks festival dito na malapit sa amin sa October 18, 2025. Mangyayari po yung Hanabi Festival na yon sa Yodogawa River.
Sa mga ano po dyan guys, sa mga taga Osaka po na malapit sa Yodogawa River, punta na po kayo sa October 18. At this time nga, pupunta na ako ng Hanabi Festival dahil ito yung magiging first time na magiging experience ko na makapanood ng fireworks festival dito sa Japan. Siyempre, nagaganap naman po yung fireworks festival dito pag gabi. Siguro mga 7 ng gabi ang alam ko. Ayun nga, luto na yung kanin natin at pwede na tayong kumain ng dinner.